Maulang araw po sa ating lahat mga ka-stroke. For today's video ay papakita ko po sa inyo kung paano ko napagkalaw ang aking daliri at bibigay ko po sa inyo isa sa mga exercise na ginawa ko at stretching. Marami po nagtatanong kung paano ko napagkalaw ang aking daliri. So marami po akong ginawa dyan at ibibigay ko po sa inyo ang isa sa nakatulong sa pagpapagalaw ng aking mga daliri. So samahan nyo ako hanggang sa huli. Pero bago ko pakita yan, ay tayo muna ay mag-like, subscribe, at inyo ring hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. Di-inform na. Abangan nyo. Maliligo ako. Kung bago pa lang sa kanya, subscribe. So, ganito po ang gagawin natin. Unang-una po, ito po ay pinakita ko na rin po sa inyo dati. Ayan. So, ipapakita ko po ulit sa inyo to remind you na ang malaki may tutulong din sa pagpapagalaw ng ating mga daliri. Kasi matagal ang recovery ng ating daliri. Matagal ang progress niya. So, ganito po unang-una kong ginawa. Ayan, unang-una. Ayan. Ipatong natin ang kamay sa lamesa, tapos buksan lahat ang daliri. Ayan, ganyan po. Tulungan ng malakas na kamay. Ayan, kung wala pa siyang galaw. Ngayon, ang gagawin natin, i-stretch natin siya, tataas natin siya ng papaganyan. Ayan, isa-isa po yan. Ayan, ganyan. Kailangan kasi siya ma-stretch para mabuhay yung kanyang litid. So, activate their muscle. Ayan, ganyan. So, pwede po natin gawin yan na itataas po natin at bibilangan natin ng tig pa 5 seconds. Parang ganito po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 1 by 1 po yan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ulit-ulit natin gawin yan. Gawin natin ang 3 sets na tigpa 5 seconds. Malaki po may tutulong yan para sa mga daliri kung wala pa siyang galaw. So, ang next step po natin ay mananatili po siyang nakabukas na ganyan. Tapos po, ang gagawin natin ay mamasahin natin siya ng pagganito. Ayan. Pinakita ko na rin po ito sa inyo dati. Ayan. Ganyan po. Gawin natin ng 10 o mas mataas pa. Ayan, ganito. Ulit-ulit din yan. Tapos sa 3 sets din. Ayan. Ganyan. Para mabuhay yung kanyang yung mga litid niya at saka yung muscle niya ay kailangan mag-activate. Kasi hindi na nga siya naikukumand ng utak. So, kailangan i-activate ng muscle para ibalik sa utak at para matandaan niya ang dati niyang galaw. So, ganun pong ginagawa natin. Ayan, ganyan. Ang ginawa ko po naman noon ay ang gumawa po nito sa akin ay ako po yung nagpa-massage therapy. Ayan. So, dahil nalaman ko na ganito, nag-self pa na ako na gumawa. So, kaya nyo rin gawin nyo ito sa inyong sarili sa pamamagitan ng malakas na kamay. Ayan, ganyan po, ulit-ulit. Ayan, tapos next po ay hawakan natin lahat ng daliri. Ayan, buhatin dito, patong sa tuhod. Ayan, para siya ay nakaangat. Pero sana manatili siya na nakadiretsyong ganyan. Pag umiikom, ibukas natin ganyan kasi gaganyan natin siya. Sa wrist naman to. Kasi connected rin yan sa
mga daliri. Up and down, pwede natin gawin ng 10 repetition o mas higit pa. Gamit din ang malakas na bahagi ng kamay kasi wala pa nga siyang galaw. Ganyan ang gawin natin. Up and down, gawin natin ng 10 repetition o higit pa. For example, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ang sunod ay side to side. Ganito po. Ayan. 5 din. Example. 1, 2, 3, 4, 5. Sunod ay pabilog. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Pero gawin natin yon ng mas higit pa sa 5 sa 10 repetition. Ayan, mas maganda kung mas marami. Tapos i-clockwise naman. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos balik ulit sa daliri. Itataas natin na papaganyan. Ayan. Dahan-dahan. Ayan. Tapos nakabukod kasi ang thumb lang iwanan eh. Hindi siya masapa ng malakas na kamay. Hindi siya maganyan. Kaya ganyan muna, 4, tapos thumb. Ayan. Itataas po ganyan. Pabalik-balik, paulit-ulit. Ayan. Pwede rin po natin gawin ng 1 by 1. Ganyan. Ayan. Ayan. Pag wala pa siyang galaw. At malaki po may tutulong yan sa paggalaw, mabigyan ng galaw ang ating mga daliri. So, pagka ang daliri naman natin ay nabibigyan natin ng galaw, umiisod-isod na siya ng ganyan, unti-unti, ay ipagpatuloy po natin ang mga ganyang stretching. Ibig sabihin ay gumagana yung mga stretching na yon. So, kung mabagal man ang progress, ay paulit-ulitin lang natin lagi na ganyan, ipatong dito, yan, ganyan natin. Ulit-ulit lamang. At pati wrist ay atin ding kailangan ma-exercise din siya. Kagaya nga na, like I said, noon, ang kailangan, ang mga joint ay naigagalaw ng naigagalaw para hindi siya na-stuck. Yun po mga pinakita ko kaninang exercises at stretching sa daliri ay talaga malaki na tulong noon sa pagpapagalaw ng aking mga daliri. Pero bagamat siya naka-recover, ay meron pa rin siyang naiwanan. Hindi siya lahat sabay-sabay. Kagaya ng aking hintuturo, yan, siya, mahina pa siya. Hindi siya nakabalik ng 100%. Ito pong 4, itong 3, talaga nakabalik siya. Masasabi ko 100% siya. Pero itong aking hintuturo, nasa 70% pa lang siya. Kaya pag sinarado ganyan, naiwanan siya. Nagkakaroon siya ng slow-mo na galaw. Bumagal na siya, pero nagagamit ko rin naman siya sa pagdampot-dampot. At kaya nga, ang mga ginawa kong exercise, isa yon sa mga ginawa kong exercise. At malaki rin na naitulong. So, gawin natin yan palagi, malimit. Isama natin sa daily routine para sa mga exercise, para sa mga daliri. Ganon. Ulit lang. Huwag tayong magmadali. At ngayon, kung mabibigyan na naman natin siya ng galaw at unti-unti na siya lumalakas, ay palagi natin siyang i-close open. Ganun ang gawin natin. Kung wala ka rin lang namang ginagawa, nakaupo ka lang, lagi mo siyang ibukan na ganyan. Hawakan mo siya dito kung mahina pa ang bukas na ganyan. At pag siya nabibigyan na natin ng lakas at nakapapansin natin na bumibilis na siya at nagagamit na natin siya sa mga kapakipakinabang na bagay, ay pwede tayong gumamit nito. Ayan. Gadget po ito. Ayan. Para sa mga daliri. Pero ang paglagay po nito ay kailangan nasa ibabaw. Kalimitan kasi sa pag-exercise sa daliri ay yung pasarado, yung mga may pinipisil. Okay din yon. Kaya nga lang, syempre, ang ating target yan ay kung paano siya maibubukas ng mabilis. At kasi yun, nananatili siya nakasarado eh. Ayan, ganito po. Ayan. Tapos ito po, kinakabit po ito dito. Ayan.
Malaki po may tutulong nitong gadget na ito. Ayan, so ito po ay mura lang, ayan, parang ganyan po, oh. Ayan, ibubuka na ganyan para exercise. Makakatulong yan magpabilis ng pagbukas. Ayan, ganyan. Gawin niyo rin araw-araw. Kung wala naman kayo nito, ay meron po ako nito sa aking Yellow Basket din sa Daxmenian Flores sa TikTok. Bisitahin niyo po yon at makakabili kayo nito. Makaka-order kayo nito, mura lang to. Mga ka-stroke, karamihan sa ating mga na-stroke ay nagmamadali. Ayan, gusto nilang makarecover agad ng pamadalian. Kasi nga, naiinip sila sa kanilang kalagayan. At diyan pumapasok yung mawawala ng pag-asa at panghihinaan ng loob dahil sa tagal ng progress. At yan ay dahil nga sa ating iniisip na pagmamadali. Dapat ay hindi tayo nagmamadali, kailangan step by step talaga yan. Yun ang masasabi ko sa inyo. At ganyan din ang nangyari sa akin. Gustong gusto ko agad makarecover. Yung kahit isang linggo, hindi naman pwede pala yung isang linggo, gagaling ka na agad. Matagal talaga pala ang progress. Pero dapat maghintay ka kasi may pag-asa talaga eh. Kapag lumalaban ka at ginagawa mo yung mga exercise, ay may naidudulot talaga maganda. So huwag tayong panghihinaan ng loob at huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kay stroke, hindi mo ba napansin, marami na rin dumaan na pagsubok sa iyo na nilabanan mo at ito'y nalampasan mo. So ngayon pa ba naman ikaw susuko na sa laban na ito? Ngayon ka pa ba masusuko? Marami kang pinagdaanan, hindi mo napapansin, nalampasan mo, di ba? Ito pa ba naman? Oh. So laban lang kapatid, huwag tayong susuko. At lalong-lalo na, alisin natin yung mga negativity, yung maiinggit ka sa mga mabilis na ka-recover, ay kailangan mag-focus ka na lamang sa iyong sarili. Kasi kung mabilis man siya makarecover at ikaw matagal, kasi nga hindi pare-pareho ang kondisyon ng ating katawan. At sa kagaya ng tumama sa ating stroke din, depende rin sa tumama na stroke, kaya matagal din ang progress. So kailangan maging patient ka, matyaga ka maghintay, at bagamat siya matagal, pero patuloy ka pa rin lumalaban. Huwag na huwag kang susuko. Sasabihin ko sa inyo mga ka-stroke, ganyan din ako nung una. Pero muntik na rin ako sa suko, pero hindi ko ginawa. Sa bagkus talagang nilabanan ko pa ang mga paghihirap na ito, ang mga pagsubok na ito. Alam ko naman kaya ko lampasan at ito, naunti-unti ko. At hanggang ngayon nga, ay lumalaban pa rin ako sa stroke na ito. So basta ang gawin natin, kailangan na alisin mo ang galit, alisin mo ang inggit, kailangan panatagan loob mo at matyaga ka maghintay. At syempre, patuloy pa rin ang iyong laban. At syempre, nariyan naman ang ating Diyos, tinutulungan naman tayo, tulungan din natin ang ating sarili. Kailangan tulungan mo ang iyong sarili sa iyong pag-recover. Kasi yun ang napakalaking bagay, yung nakikikooperate yung iyong sarili. Yung kailangan may gawin ka. So, laban lamang. Ayan. So, yun po ang aking masasabi. At maraming salamat sa panonood. At meron din po tayong Facebook page na nagbibigay din ng mga impormasyon at exercises para sa mga stroke na kagaya natin. At malaki rin ang may tutulong nun. So, panoorin nyo rin po yung sa aking Facebook page. Ayan. So, maraming salamat po. At lagi natin tatandaan. At huwag natin kaliligtan. Isa isip natin at isa puso natin na tayong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas. So, gawin natin yung mga exercise na yun para sa daliri, para madagdagan ng galaw at mabigyan din ng galaw sa mga hindi pa gumagalaw. Ay malaki po, may tutulong yan. At dahil yun po ay experience ko rin. So, sasabihin ko po sa inyo, ako po ay hindi doktor o mga medical professional, ay ako po ay hindi po ako ganon. At hindi rin po ako physical therapist, ay hindi po ako eksperto. Ang binabahagi ko po sa inyo ay ang mga nangyari sa akin na exercise na talagang nakatulong sa akin magpalakas. So gawin natin yan. So maraming salamat po and I love you all.